Sa wakas, nagsisimula na. Tumingin si Shua sa likuran at nagsabi, kung sakaling lumala ang sitwasyon, kailangan kong tiyakin na walang sinumang aakyat doon. Narinig ni Urias ang kanyang sinabi at agad na napagtanto ang kanyang ibig sabihin, nag-aalangan ngunit sumagot, tama ka. Pinaghihinalaan ni Shua na may hindi magandang mangyayari. Sinabi niya, hindi ito maganda. Ang susi sa labanang panggrupo ay pagkakaisa, at salungat dito ang patakarang ito. Mahinahon niyang pinaalalahanan si Narcissus na siyang namumuno, ayusin muna natin ang formasayon. Malakas niyang isinigaw, close formation, narinig ng mga mandirigma ang utos at agad silang nagforma ng bilog. Inilagay ang kanilang mga kalasag sa harap, itinaas ang matutulis na sibat, at nagkaisa sa kanilang determinasyon na lumaban, sabay-sabay na sumigaw, close formation. Lumingon si Urias kay Shua at nagtanong, sino siya? Hindi ko pa narinig ang pangalang yon. Dahan-daang sumagot si Shua, siya na ang magiging ating hari. Narinig ang kanyang mga salita, nagtanong si Urias na may pagtataka, hari, kahit nandito ka mismo. Hindi nadama ni Shua ang lungkot sa pagkakalipat ng posisyon kay Narcissus, sa halip ay napuno siya ng tuwa at pagmamalaki. Tumugon siya, sinasabing kayang-kaya ni Narcissus ang posisyong yun. Humakbang si Narcissus habang hawak ang kanyang espada, puno ng determinasyon, na para bang ipinapakita niyang hindi nagkamali si Shua sa kanyang tiwala. Matiwalang sinabi ni Shua, at syempre, mahusay siya. Nakatingin mula sa itaas, natutuwa si Lucius habang pinapanood sila, itinuturing silang libangan lamang. Tumawa ng malakas si Lucius at sinabing, haha, nakikita ko na si Narcissus at si Shua rin. Agad na tumugon si Rheus na nasa tabi niya, opo, inyong kamahalan. At ngayon, darating na ang hukbong Persyano. Sinigaw niya ang utos, ipasok ang hukbong Persyano sa arena. Biglang nagsimulang bumukas ng dahan-dahan ang mga bakal na pinto sa pagitan ng mga pader. Sa likod ng mga pinto, may nakakatakot na kadiliman na nagpapalibog ng takot sa sinumang titingin dito. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga pintuan, nagdadala ng kaba sa mga nakaririnig. Nagmadaling dumagsa ang mga tao patungo sa gitna ng laban. Ang mga mandirigma ay taas noong itinaas ang kanilang mga sibat, nangakong mabuhay o mamatay, sabay sigaw, hindi ko akalain na aabot sila ng 2,000. Narinig iyon ni Narcissus at seryosong nagsabi, hindi. Nagulat ang iba, lumaki ang kanilang mga mata at nagtanong, ano? Buong yabang na sumugod ang hukbong Persyano. Itinaas ni Narcissus ang kanyang sibat at sinabing, kaunti pa rin. Nakita ni Lucius ang eksena at nasindak, dapat 2,000 yun, hindi sapat. Agad na yumuko si Rheus at sumagot, ang eksaktong bilang ay 10,000. Nang marinig yun, agad na nagtanong si Lucius, bakit kalahati lang? Itinuro ni Rheus ang laban at sinabing, doon, inyong kamahalan. Napansin ni Lucius ang isang estruktura na may pabaligtad na tatsulok sa gitna, na mahigpit na binabantayan ng 2 sundalo. Nagtanong siya ng may kuryosidad, orasan ng tubig. Para saan yon? Tinitigan ni Rheus ang kakaibang estruktura at dahan-daang ipinaliwanag sa kanya. May 5 laban sa kabuuan ng kompetisyon na ito, bawat isa ay. Ngunit dahil ang labanang ito ay para lumikha ng pinakadakilang gladiator, hindi natin maaaring limitahan ang labanang ito. Nagbigay si Rheus ng isang tusong ngiti at sinabing, ngunit habang tumatakbo ang oras sa bawat laban, magkakaroon ng isang biglaang pangyayari para magbigay ng karagdagang pananabik. Alam na isinasakatuparan ang plano ayon sa kanyang kagustuhan, ngumiti ng kasuklam-suklam si Lucius at pinuri si Rheus, napakagaling ng kalkulasyon mo, mahusay ang trabaho mo. Nakakaaliw ang iyong paliwanag, ngunit hindi ito masyadong malupit. Ngumiti siyang puno ng pananabik at nagutos, gusto ko na itong makita ngayon. Agad na sumagot si Rheus, sisimulan natin ang laban pagkatapos itong ihanda, Ginoo. Biglang tumingala ang mga mandirigma na naguguluhan sa kanilang nakikita. Isang malaking lalaki na may gintong baluti ang lumapit sa lahat at sinabing, ipapaliwanag ko ang mga patakaran ng round na ito. Nakikita niyo ba yon? Biglang lumitaw ang isang napakalaking hagdanan na patungo diretso sa langit na ikinagulat ng lahat. Nagsigawan sila, ano yon? Parang tore ng tagapagbantay. Patuloy na ipinaliwanag ng malaking lalaki, ang unang laban ay magmumuling likha ng sandaling anabangan si Haring Leonidas at ang kanyang mga kawal ng hukbong Persyano habang sila'y nagmamarcha patungo sa larangan ng digmaan.
Bahagyang yumuko si Rheus at dahan-daang sinabi, ang kondisyon ng tagumpay ng mga Griego ay nasa pagtatapos ng round na ito. Dapat may isang tao man lang na nakatayo sa ligtas na lugar sa itaas ng tore. Ayon sa alamat, hindi maaaring salakayin ng mga Persyano ang mga Griegong nakarating sa ligtas na lugar ng tore, at ang mga nakatayo doon ay hindi na maaaring sumali sa labanan. Kapag nakaligtas na ang lahat ng Griego, agad na magtatapos ang laban. Tumingala si Rheus at ngumiti, sinasabing iyon ang mapagpasya na salig. Naalala niya ang mga nakaraang laban at sinabi, sa kabilang banda, ang kondisyon ng tagumpay ng mga Persyano ay alisin ang kakayahan ng lahat ng Griego na makipaglaban, maging ito man ay dahil sa malubhang pinsala o kamatayan. Dahil ito ay isang digmaan, parehong Griego at Persyano ay may karapatang pumatay nang walang pagpapasya ng mga manunood. Nilapitan ni Rheus si Lucius at mahina niyang sinabi, tanging ang direktang pakikialam ng emperador ang makakaapekto sa buhay o kamatayan ng mga gladiator. Narinig ito ni Lucius at agad na nagbigay ng isang masamang ngiti, nagtanong, talaga ba? Ngumiti siya ng may kasiyahan at sinabing, personal na inaabangan ko ang pagtatanghal ng hukbong Persyano. Tinitigan niya si Lucius at sumagot, medyo mahirap hulaan yan, Ginoo. Hindi isinuko ang plano, ibinuka niya ang kanyang mga mata at nagpatuloy, magiging masalimuot ito. Bigla siyang ngumiti ng may kasamaan at sinabing, at pagkatapos ay magsisimula si Narcissus sa pagpatay. Samantala, napansin din ni Cosina ang kanyang masamang kilos. Mahina niyang binanggit ang pangalang Narcissus, at ang kanyang kasamaan at pagkasira ng isip ay umabot sa rurok. Masama siyang ngumiti at nagpatuloy, at gusto kong makita ang tunay na pagkatao ni Narcissus. Nasa harapan niya si Rheus at tahimik na nagsabi, magugustuhan mo ito, Ginoo, dahil ang mga patakaran ng laban na ito ay perpekto para ibunyag ang tunay na ugali ng bawat isa. Patuloy siyang ngumiti at tumawa ng malakas, haha, napansin ko na yon. Ang kanyang mga kilos at galaw ay nagtulak kay Cosina na umatras sa takot. Nagtaka siya, ano ang ibig sabihin niya roon? Sa tuktok ng arena, matapos ipaliwanag ng lubos ang lahat, tinanong ng matabang lalaki, ayan na, may gusto pa ba kayong itanong? Ngunit bilang taong hindi masyadong mahilig magsalita, agad na sumagot si Narcissus, wala. Unti-unti nang nauunawaan ni Bernice ang sitwasyon at naisip, alam ko na kung ano ang dapat kong gawin ngayon. Nagreklamo rin ang iba, nakakainis ang mga patakarang ito. Si Narcissus, na may kaparehong damdamin, ay sumang-ayon, oo, talagang tuso. Narinig ang kanilang pag-uusap, agad na sumingit si Urias, ano ang pinag-uusapan niyo? Alam kong marami tayong kalaban, pero ano ang problema sa mga patakarang yon? Tumugon si Shua, isipin mo kung nasa itaas ka, at ang mga kasamahan mo sa ibaba ay nangangailangan ng suporta. Nabigla si Urias at muling nagtanong, anong ibig mong sabihin? Tayo ay isang grupo, kaya syempre bababa ako para tumulong. Kalma siyang sinagot ni Shua, ngayon, isipin mo ang kondisyon ng tagumpay. Kapag nasa itaas ka at ang lahat ng kasamahan mo sa ibaba ay napatay o napinsalang husto at hindi na makakalaban, ikaw ay mananalo kaagad. Para mailigtas ang mga kasamahan mong nasa panganib, kailangan mong iwanan ang ligtas at tiyak na panalo na lugar upang bumaba sa ibaba, kung saan maaaring dumating ang kamatayan sa kahit anong sandali. Tinitigan niya ang malaking hagdanan patungo sa maliwanag na sinag ng araw at nagpatuloy, kapag nasa itaas ka na, wala nang halaga ang lahat ng nasa ibaba. Gayun din, kung may isang kasamahan na nakipaglaban at tumulong sa lahat ng buong lakas niya at nakarating sa tore sa isang kritikal na sandali. Hindi ko sila masisisi. Ang tanging magagawa ko ay umasa na bababa sila para tulungan ako. Mag-focus ka sa laban, pinaalala niya ng mabilis. Sa pinakamasamang sitwasyon, baka hindi natin hayaang may umakyat doon. Nag-aalangan si Urias, napagtanto niya ang sinabi at nagsabing, tama nga. Si Narcissus, na puno ng tensyon sa kanyang mukha, ay dahan-daang nagsabi, magpakatatag hanggang sa huli. Lahat ay manatiling magkasama, walang maiiwan. Lumingon si Shua kay Narcissus at nagtanong, ano ang gusto mong gawin ngayon? Mag-charge tayong lahat? Sumagot si Narcissus, hindi, habang hinaranggan ng sumugod na tao gamit ang kanyang kalasag. Sinabi niya, pumunta tayo sa pader, umatras. Tumitig si Shua sa karamihan at sumagot, mabuti, iyan din ang naiisip ko. Nagsisimula ng paligiran ang kanilang pormasayon. Malakas na sumigaw si Narcissus, lahat,
hawakan ang pormasayon at lumipat sa pader. Lumingon si Speos at nagtanong, "Ha? Mas madali ngang magtanggol sa may pader. Pero kailangan nating sumulong kung gusto nating makarating sa tore, di ba?" Wala nang pasensya si Shua na magpaliwanag pa. Sinabi lang niya, walang tanong hanggang matapos ang laban. Sa sandaling yon, isa pang boses ang sumigaw, tigilan ang pagtatanong at sumunod. Ngunit nanatiling matigas si Speos at tumutol, hindi, ang ibig kong sabihin ay iba. Kailangan ang sumigaw ni Urias, ikaw. Nagmukhang handa si Urias na kamprontahin si Speos, malakas na sumigaw sa kanyang mukha, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Pero sa gitna ng laban, itapon mo ang mga iniisip mo at sundin ang utos ng pinuno mo. Nagmukhang gusto pang umalma ni Speos at kinuyam ang kanyang mga ngipin, ano ang sinabi mo? Hindi na matiis ni Narcissus at malakas na sumigaw. Nakita ni Speos ang hindi nasisiyahang mukha ni Narcissus kaya't agad na sumunod at nauutal na nagsabing, ayos na. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng takot sa harap ni Narcissus. Patuloy na nagbigay ng utos si Narcissus, lahat, lumipat sa pader at magdepensa, unti-unting ilipat ang pormasayon pakanan. Pinagmamasdan ni Dices ang laban sa harapan, iniisip ang utos ni Narcissus, tama nga, kung basta tayo susugod, mapapalibutan tayo sa lahat ng panig. Ang eksena ng labanan ay naging mas magulo kaysa dati. Napalibutan na ang grupo ni Narcissus ng mga bayarang mandirigma. Sinugod silang lahat ng mga ito na tila walang pakialam sa sariling buhay, kahit nakatutok na ang mga kalasag at sibat ng grupo ni Narcissus. Habang magkasabay na sumasagupa ang dalawang panig, nagsimulang magsipagsugod ang mga mandirigma na tila mga uhaw sa dugo, sunod-sunod ang mga alon ng kanilang pag-atake. Isa sa mga kasamahan ng sandaling natakot sa nakita, napakarami nila, daing niya. Mamamatay tayong lahat. Biglang siniko siya ni Shua sa ulo gamit ang gilid ng kanyang sibat. Ang hindi inaasahang hampas ay nagpagulat sa kanya at bahagya siyang natamba. Mahigpit at seryoso ang mga mata ni Shua habang tinitigan siya at sinabing, maraming kalaban, pero iilan lang ang malapit sa atin. Mag-focus ka, at mananalo tayo. Pagkasabi nito, muling ibinalik ni Shua ang tingin sa mga sundalo, marami na akong hinarap na ganito. Huwag kayong matakot. Pinayapa niya ang kanyang kasama. Ang lalaki ay nanatiling natatakot, pawis na pawis, at nauutal, pero hindi natin alam na ganito pala karami sila. Malakas na sumigaw ang isa, mamamatay tayong lahat. Isang mahabang sibat ang dumaan sa likuran niya, at ang kanyang mukha ay napuno ng takot, halos hindi na makontrol ang kanyang mga kalamnan. Kinuyam ni Urias ang kanyang mga ngipin at sinabi, siguro dapat ikaw ang maunang mamatay, ha? Nagulat ang lalaki, at sinabi ni Urias, kapag nagsalita ka pa ng isa pang salita, ipapasok ko ang sibat na ito sa lalamunan mo. Lahat tayo ay lalaban hanggang sa kamatayan, o kaya'y mamamatay ka rito mismo sa kamay ko. Ang matalim na boses ni Urias ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tenga habang nakatingin siya sa magulong eksena sa kanyang harapan. Nagpatuloy si Urias, mabuhay man o mamatay, mas mabuti na yon kaysa mamatay ka ngayon, di ba? Tahimik na pinagmamasdan ni Shua mula sa gilid, sinusuri ang estilo ni Urias. Hindi tulad ng estilo ko o ni Narcissus, pero sa sitwasyong ito, mas mabuti ito. Natutuwa akong sumama sa atin si Urias. Malakas na sumigaw si Narcissus, nag-uutos, panatilihin ang pormasayon. Manatiling kalmado at umatras. Kasabay ng utos na yon, inihampas niya ang sibat sa mga sundalong nasa harap, tinatamaan ang mga ito sa mahahalagang bahagi ng katawan. Pinagmamasdan ni Narcissus ang mga malalaking kahoy na pamalo ng mga sundalo na bumabagsak sa lupa. Akala niyo ba magagamit niyo ang pamalo na yan sa ganitong sandali, ha? Mula sa taas ng arena, kitang-kita ang mga bayarang mandirigma na sumisiksik sa grupo ni Narcissus. Isang boses ang nagsalita, nakakaaliw, pero hindi pa sapat ang eksena. Ito ang boses ni Lucius Antonines. Tinanong siya ni Kapitan Reyes, may problema ba, kamahalan? Hinimas ni Lucius Antonines ang kanyang baba at sumagot, hindi naman problema, pero masyadong madaling hulaan. Hindi pa rin ganap na naintindihan ni Reyes at sinabi, oo nga po, kamahalan, pakipaliwanag. Malaki ang hukbo ng Persians, pero kaya nilang Narcissus at Shua na labanan ang mga ito at makaakyat, tama. Kahoy lang ang dala nila at mga kutsilyo. Hindi ba nila kayang patayin lahat kung gugustuhin nila?
Wika ni Lucius Antonines, may pagkainis. Ipinaliwanag ni Reyes sa tabi niya, kamahalan, sinusubukan lang nilang protektahan ang mga kasamahan nila. Pero pinutol siya ng kanyang kamahalan, iyan mismo ang problema. Bakit ang mga dakila ang tutulong sa mga hamak? Dapat ang kabaligtaran ang mangyari, di ba? Tumingin si Reyes sa kanya at sumang-ayon, tama po kayo, pero maaga pa para madismaya, kamahalan. Malapit na silang ipakita ang gusto ninyong makita. Tumugon si Lucius Antonines, sana nga. Tahimik na pinagmasdan ni Kapitan Reyes ang arena, may matinding tingin sa kanyang mukha at bamulong, malapit na, kamahalan. Sa ibaba, patuloy na nagkukumpul ang mga sundalo, nananatiling nasa depensang pormasayon, sabay na sumusulong at nagtatanggol, inaatake ang mga sumusugod. Biglang, isang sundalo ang tinamaan sa ulo, at sa lakas ng pagkakabangga, bumagsak siya, nag-iwan ng puwang sa kanilang pormasayon. Nakita ito ng mga sundalo ng Persian at sumigaw, bukas na rito. Sumugod, tila mga uhaw sa dugo, isinugod nila ang kanilang mga pamalo, sumisigaw ng malakas, galit ang makikita sa kanilang mga mukha. Ginamit nila ang kanilang momentum para tumalon patungo sa mga kalasag. Bigla, may dumaan sa mukha ng isa sa kanila na nagdulot ng takot sa kanyang ekspresyon. Lahat sila ay nataboy pabalik na naging sanhi upang mag-atubiling sumugod ang iba. Si Narcissus, hawak ang kanyang sibat, ay pinalipad sila na parang damo lamang. Maging ang kanyang mga kasama ay namangha sa kanyang lakas. Ang mga sundalo ng Persia ay lalong naging maingat, nagkikiskisan ng mga ngipin habang nagkakatinginan, may seryosong ekspresyon sa mukha. Sinusuri nila si Narcissus, masyadong malakas ang taong yan, tao ba siya talaga? Si Narcissus ay mabilis na tumingin sa kanyang nakabuwal na kasama at maingat na nagtanong, kaya mo bang tumayo? Ang kasama niya ay nakatayo kahit medyo nahihilo pa. Hindi siya sumuko at malakas na sumigaw, oo. Sa kabilang panig, ang mga sundalo ng Persia ay napamura. Walang hiya, hindi man lang tayo binigyan ng kalasag. Isa pa ang nagsabi, mas mabuting tipirin natin ang ating lakas at umatake kapag dumating na ang mga karagdagang tropa. Punong-puno ng galit ang kanyang mukha at mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga ngipin. Kailangan nating hintayin ang susunod na bugso. Nang makita ng mga sundalong Persian na natatakot silang umatake, isang tawa ang narinig. Ang pagpili na umatras sa pader at gumalaw ay isang matalinong desisyon. Walang nasugatan at nasa kalagitnaan na sila, sabi ng isang tao habang sinusuri ang labanan. Si Abydos ay tahimik na pinagmamasdan ng labanan, patuloy na tinataya ang mga kalaban. Ang mga dating natatakot ay nasasanay na. Kung walang mangyayaring masama, maaabot nila ang tore ng madali. Ngunit tumingin siya sa isang partikular na direksyon, ang totoong problema ay nasa susunod na bahagi. Nakatingin siya sa isang mahabang makitid na hagdang lubid. Inisip niya, sa hagdang ganito kaliit, isang tao lang ang makaakyat sa bawat pagkakataon, at sa pinakamabuti, dalawa kung kayang panatilihin ang balanse. Sa madaling salita, habang tumataas ang kanilang inaakyat, lalo itong magiging mahirap hanggang sa makaakyat ang lahat. Nagiging mas seryoso ang ekspresyon ni Abydos. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos? Ang tubig ay umabot na sa kalahati ng kahoy na baril sa ibaba, at muling umalingaw-ngaw ang tunog ng sungay. Nagulat ang isang tagapaglingkod kay Lucius Antonines, kamahalan, pakakawalan ko na ang susunod na bugso. Napuno ng mabagsik na pananabik ang mga mata ni Lucius Antonines habang nakangiti niyang sinabi, panahon na, hindi ba? Si Sina, na nakaupo sa taas, ay nag-aalalang nakatingin at tahimik na binanggit ang pangalan ni Narcissus. Ang mga pintuan ay binuksan, at malalakas na ingay ang nanggaling mula rito. Hindi mabilang na mga paa ang lumitaw. Nanlaki ang mga mata ni Abydos at natakot. Ano ito? Tiningnan niya ang dami ng tropa sa arena at hindi maiwasang makaramdam ng galit at takot. Mahigpit niyang kinuyam ang mga ngipin at nagmura, walang hiya. Sobrang dami nila, punong-puno ng takot ang mga mata ni Abydos. Iniisip niya sa sarili, ang pinakakinatatakutan ko ay sa wakas nandito na sa harapan ko. Sa gitna ng labanan ay isang sandatang gawa sa kahoy na may matulis na dulo na parang pang-ukit, handang humawi ng kahit anong madaanan. Patuloy na dumarami ang mga tropang Persian, dala-dala ang kanilang mga nakamamatay na sandata, sama-samang lumalapit na may mukha ng kahandaang makipaglaban.
Ang mga bagong dating ay may mapagmataas na ekspresyon, aroganteng tinitingnan ang mga natalong sundalong Persian sa unahan at tinutukso sila, mga tanga. Sinusuri nila at ininsulto ang mga kasamahan, nahihirapan kayo sa iilang tao lamang. Isa sa kanila ang iwinasiwas ang isang kahoy na pamalo sa harap niya at nagsabing, umurong kayo, kami ang bahala sa kanila. Pagkatapos ay itinulak nila ang sandata pasulong upang umatake.